po nung tagapakinig na opo, na nananampalataya ako. Actually, siya ay ligtas na dahil ang isang tao naman ay hindi mo pwedeng husgahan sapagkat ang Panginoon at siya ang nakakaalam ng kanyang kondisyon o sitwasyon o yung kanyang posisyon sa harap ng Diyos. So, salamat po, Nanay Linda. May mga pagkakataon naman na hindi naman ganun kagrabe ang uusap. May mga pagkakataon live, may mga pagkakataon din naman nun na medyo madebate yung inyong kausap. So, salamat po sa Panginoon. And every Sunday, makakakita ko tayo at maaaring kayo ay aking kausapin para din mo mag-demo sa mga susunod na linggo. Okay lang po ba yun? Yes! Sila na lang na po. So, next Sunday, makakakita po ulit tayo. So, salamat po sa Panginoon. Natapos na po natin yung pagbabahagi. At di ba ibinahagi ni Pastor Ray last Sunday yung prayer, care, and share. So again mga kapatid, kung kayo po nakapag-pray, nakapag-care, nakapag-share, paki-checkan po doon po sa bulletin, tingnan nyo ninyo yung mga pangalan, at paki-checkan po kung sino yung mga contacts nyo na inyong napagpakitaan, na ipanalangin, kung lahat, alam po lahat tayo na nalangin, checkan ho ninyo. Ngayon, kung hindi pa nakakapag-care, nakakapag-share, meron po tayong pagkakataon ngayong linggong ito. So, ini-encourage ko po ng bawat isa sa atin ay talagang bukod sa manalangin ay mag-care, magpakita ng care. At yun po i-discuss ni Pastor Ray noong nakaraan. Paano ka magpapakita ng care sa iyong ipinapanalangin. At madali na ho magpakita ng care kapag ikaw ay nagpe-pray. At lalo tigit, mas madali na ho mag-share. Kasi nakapag-pray ka na, at si Lord naman ang nagko-convict ng buhay ng tao, ng puso ng tao. Siya naman ang nagko-convert, hindi ho tayo. So, nakapagpakita ka ng prayer, nakapagpakita ka ng care, at madali na ho ang mag-share. So ngayon po, ang ating pag-uusapan naman ay pagpapatotoo, yung ating testimony. So napakahalaga po nito na pare-pareho tayong may kwento nung tayo nakakilala sa Panginoon. Tama po ba? Tayo mga Pilipino ay mahilig sa kwento. May mga tao na kapag binigyan mo ng pagkakataon ay talagang babangka sa pulong. Sabi ko sa amin. Talagang babangka ng pulong, hindi titigilan hanggang may taong nakikinig. Naalala ko nga po noong sa aking lolo at lola ay bago po ang mga tao magpunta sa kanilang bukid, sa amin na Linang, dadaan sila muna doon sa bahay ng aking lolo at lola at doon sila nagkukwentuhan. Dadating sila ng alas 6 ng umaga at aalis ko ng alas 10 ng umaga at pupunta ko sa kanilang bukid. Wala akong ginagawa kundi magkape, mumatngat ng nganga, manigarilyo, at mag-usap, magpulong, mag-usap. At tayo bilang mga Pilipino, isa sa atin ng katangian ay talagang mahilig tayo sa kwento. Pero hindi lahat ng kwento ay kwenta. Pero yun ang inyong buhay na binago ng Panginoon, yun ang kwento may kwenta. Ito ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ang kwentong may kwenta. Ang kwentong may kwenta. So John chapter 4, 39 to 42, yan po natin makikita ang ating pag-aaralan ngayong umaga. John chapter 4, 39 to 42. Alam mo natin ang kwento kung kayo narito nung ako nag-share patungkol po sa Samaritana na siya ay napahagi na ng ating Panginoong Jesucristo, ay nakita ho niya ang pangangailangan niya ng kaligtasan. Nakita niya ang pangangailangan na kailangan niyang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So sa atin nung binasa kanina, dun po sa John chapter 4, 39 to 42, and actually, meron tayong dalawang bahagi ng mensahe ngayong umaga. Makikita natin dito yung dalawang o tatlong mga resulta ng pagpapatotoo tungkol sa ginawa ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Makikita po natin na kapag tayo ikinuwento natin ito sa ating mga contacts, sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, meron ng mga resulta. At ito makikita natin dito po sa babaeng Samaritana. Una, ang kwentong may kwenta
ay nagbibigay daan sa paglapit sa Panginoon. Ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan sa paglapit sa Panginoong Jesus. Kung inyong titingnan, chapter 4, look at your Bible, chapter 4, 28 to 30, nasabi po na salita ng Panginoon, the chapter 4, 28 to 30, sabi ng Biblia, ito po ay after ng makausap ng Samaritana, Panginoong Jesus. Alam mo natin na mga alagad ay umalis para bumili ng pagkain. Then umarinig niya ang tungkol sa Panginoong Jesucristo na siya yung Misaya, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. Verse 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, umalik sa bayan, sa kanyang tinitirhan, at sinabi sa mga taga-roon, hali kayo. Sabi niya sa mga kapwa niya Samaritano, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila sa bayan at nagpunta kay Jesus. Sabi po ng mga komentarista na itong mga sinabihan ng babaeng ito ay mga lalaki. So, sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Bakit po? Bakit ang pagbibigay o pagkukwento ng may kwenta ay nagbibigay daan sa paglapit sa Panginoong Yesus? Alam mo natin na napakahalaga ng ginawa ng babae. Dahil po sa patutuo ng babae Samaritana, alam mo natin na isang babaeng makulay ang kanyang buhay, isang babaeng may madilim na karaan, at isang babaeng may masalimuot na kasalukuyan. Alam mo natin na 5 ang kanyang nakasama, at yung kanyang kasama ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Grabe yung kanyang pinagdaanan. Iba't ibang lalaki ang kanyang natikman. Hindi ko lang kung iba't ibang lahi. Pero iba't ibang lalaki ang kanyang natikman. Now, imagine natin, parang nakakapandiri naman itong babae ito. Sa ating kapanahonan ay prostitute. Hindi kaya naman ay bokbok o patotok. This woman really experienced the touch of God or the work of God in her life. Naranasan po niya ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. At alam mo natin, yung kanyang excitement ay kwento yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Iniwan niya ang banga at bumalik sa bayan. Si Lord lang ang nakatugon sa emptiness ng kanyang puso. At marahil lahat ng tao sa paligid alam ang kanyang buhay. At iniiwasan siya ng mga tao dahil isa siyang makasalanan. Kaya nga, kung ating titingnan, nung siya'y umigib ng tubig, nung siya'y sumalok ng tubig ay katanghaliang tapat. Katanghaliang tapat na wala gaanong sumasalok ng tubig. Kasi nga, makulay ang kanyang buhay. So, meron siyang masalimuot na karanasan. At ako pa naniniwala na ang taong ito, ang babaeng ito ay ligtas. Naranasan niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Bakit po? Kung ating titingnan, una, ay kinilala po niya ang kanyang pangangailangan. Verse 15, sabi niya, bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi niyong tubig. So itong babaeng ito, kinilala niya ang kanyang pangangailangan. Dumadating po sa punto ng ating buhay, na kung kailan natin, kung bakit natin nakilala si Jesus, ay nung talagang wala tayong matakbuhan. At kailangan natin ng Panginoon. So una, na talagang patunay na siya ay ligtas. Nakita niya sa kanyang sarili na kailangan ko ang tagapagligtas. Pangalawa, kinilala niya na siya ay makasalanan. Alam natin na yung sa mga sumunod na talata, verse 19, sabi niya, Sir, I perceive you're a prophet. Because he just told her about her sin. Sinabi niya ang kanyang mga kasalanan noong nakaraang mga talata. At sinabi niya na, kayo ay isang propeta. Bakit? Kasi naintindihan na nakilala niyo kung sino ako. So, kinilala niya na siya ay makasalanan. Napakalaga po ng mga kapatid. Una sa lahat, alam natin na tayo ay may pangangailangan. May emptiness, may kahungkagan ng ating mga puso at hindi kayang tumunan ng mga bagay dito sa sanlibutan, kundi si Jesus lamang ang pwedeng tumugon. Pangalawa na napakahalaga po na patunay na ikaw ay ligtas, kinikilala mo na ikaw ay makasalanan. It means yung humility natin sa harap ng Diyos. Pangatlo, tinilala niya kung sino si Jesus.
verse 26. Kinilala niya na sabi niya, ikaw talaga ang propeta. Ikaw ang tagapagligtas ng mundo. At alam natin doon sa verse 42, sabi ng mga Samaritano na ikaw ang tagapagligtas ng sanlibutan. At panghuli, na resulta ng kanya na pagpapatunay na talaga siya ligtas, ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya. Ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya. Verse 28, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Halika kayo, tingnan niyo ang taong nagsabi sa akin ang aking ginawa. Mga kapatid, lahat ng ito ay dapat meron din tayo kung talagang tayo mananampalataya. Una, meron tayong napansin natin, nakita sa ating sarili na may pangangailangan tayo. Pinilala natin na tayo makasalanan at si Jesus lamang po ang tugon para tayo ay mapatawad. Pang-apat, yung pong excitement na maibahagi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga po ito sa atin bilang mga mananampalataya. Nasabi ng verse 30, tingnan po ninyo inyong mga Biblia, verse 30, they came out of the town and made their way toward him. Kung atin ang titingnan, sabi ng babae, lumabas kayo rito at itong taong nagsabi sa akin nang tungkol sa akin. At yung mga tao, sabi ng salita ng Panginoon, sila nga ay lumabas at nagpunta sila sa Panginoong Jesus. So, ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan upang ang isang tao lumapit sa Panginoon. Tama po ba? At yun po ay bawat isa sa atin ay mayroong kwentong may kwenta. Lumapit sila sa Panginoong Yesus dahil sa patutuo ng babaeng Samaritana. Yes, makikita po natin sa salita ng Diyos sa John chapter 6, 37, 39, 17, verse 2, verse 6, verse 9, verse 24 ng Ama ang naglalapit ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. Ang Ama naglalapit ng mga tao sa Panginoong Jesucristo para makakilala. Yun ang katotohanan. Pero mga kapatid, pwede po tayong gamitin ng Panginoon na isang instrumento para i-proclaim ang kanyang salita. Ang sabi ng Romans 10:14-17, ngunit paano tatawagin ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang mga ngaral? O nangangaral? At paano makakapangaral ng sino man kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Verse 17, ganito ang sinabi ni Isaias, Panginoon, sino naniniwala sa sinabi namin? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So mga kapatid, napakahalaga ng inyong pong role at ng aking role sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang tanong sa atin ngayong umagang ito, baka ikaw lang ang hinihintay parang iba ay lumapit sa Panginoon. Yung inyong mga ka-office mate, classmates, kaibigan, kumpare, kumare, yung inyong kaaway, yung inyong mga kapitbahay, kakilala, textmate, friends sa Facebook, baka lang po kayong iniintay. Bakit? Para sila ay lumapit sa Panginoon. Pwedeng gamitin ng Diyos ang inyong kwenta, ang inyong kwentong may kwenta, para lumapit ang tao kay Kristo. Mga kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magpagamit na po tayo sa Panginoon. Diba, yung salitang payabangan at payabangan din, ipagyabang na si Kristo. I mean, yung salitang payabangan, di ba, minsan pag tayo magkukwento ng accomplishment, o di kaya pagka yung mga lugar na napuntahan, wala ka sa lolo ko. At di ba, minsan parang mas masarap ikwento yung ganung bagay. Pero nakakalungkot na pagka kay Jesus na ang pag-uusapan, parang mamaya ako lang yung maglalaba. Ako lang yung may gagawin. Pero bakit ganon? Bakit pag kay Jesus ang pag-uusapan? Parang minsan nagtatamlayin tayo. Bakit pagka kay Jesus ang pag-uusapan, parang nagdadalawang isip tayo. Pero yung ating mga ginawa sa ating buhay, yung ating mga, kumbaga, accomplishment, sa ating achievement sa ating buhay,
parang masarap ikwento. How much more yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil yung ating mga achievements, accomplishments, lahat ng ito iiwan natin. Pero yung buhay na walang hanggan na para sa atin, yun ang ating makakamtan pagdating ng panahon. Ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan upang lumapit ang tao sa Panginoong Yesus. Pangalawa, ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Look at your Bible. In verse 39, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Napakalaga po talaga ng patutuo natin. I mean, yung pag-proclaim ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, itong mga Samaritano ay lumapit sa Panginoong Yesus, nanampalataya sa Panginoong Yesus dahil sa patutuo ng babae. Isang encouragement sa atin, sino ba ang mas mahusay pagka mag-evangelize? Mga babae o mga lalaki? Hindi ko kayo pinag-aaway. Pero alam niyo sa Bible, maraming babae ang active pagdating sa Panginoon. Alam natin si Mary Magdalene, taga Magdala, noong ang Panginoong Hesus ay namatay, pagkatapos ay nandun siya, linggo ng madaling araw at may dala siyang pabango. So yung agang-aga ay pupunta sa libingan para maglingkod sa Panginoong Hesus. Alam natin kung inyong babasahin ang Romans chapter 16, napakaraan pong babae doon ang binanggit na nagbigay o naglingkod sa Panginoon na mayroong katapatan. Pero mga kapatid, isang challenge sa atin na yung ating patutuo sa Panginoon, yung ating pagpapatuo sa ibang tao, yun ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay sumampalataya sa Panginoon. Our testimony one testimony by one woman and their faith began to develop. Kung atin ang titignan in verse 30, her testimony focused on Christ's word. Ang kanya pong testimony ay nakafocus dun po sa salita ng Panginoon. Pangalawa, her testimony focused on Christ's work. Not just Christ's word, but Christ's work. Ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Sabi ng Biblia, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Ang sabi ng babae doon sa mga tao. At siya ay nakafocus doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Nakalungkot minsan pag tayo ay nagtestify, nagpapatotoo ng ginawa ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na parang sa halip na ma-exalt si Lord, parang minsan ay na-exalt yung lalo na pag binalatan mo na kung di dahil sa akin. Salamat po sa buhay ko. Yung dinamit ni Lord. Yung kapatid na ganito, wala akong makain, binigyan ko. Parang minsan may mga patotoo tayo na hindi si Lord ang na-exalt, hindi si Lord ang napapapurihan, hindi ko nila lahat. Pero maganda na tingnan natin ang ating sarili every time na tayo ay mag-testify ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Is it really the Lord na na-exalt, na bibigyan ng papuri sa ating buhay? Kung gusto lang natin magyabang. Alam natin na yung babaeng ito, nawala yung kanyang shame. There's no shame, nawala yung guilt sa kanyang buhay. Di ba napakagandang pangyayari sa kanyang buhay na nawala yung guilt, nawala yung shame? Eh, alas 12 nga siya nag-iigip para walang makakita. Pero ngayon, nung makakilala niya ang Panginoong Hesus, talagang takbong-takbo siya, iniwan niya, sabi ng Bible, iniwan niya yung kanyang takalan o yung bangal niya para ibahagi ang salita ng Panginoon. What a wonderful, what a beautiful picture of salvation of this woman's heart. So wala yung kanyang shame. She didn't care if anybody or everybody in the town knew what she was because she was not what she was. Yung bang, wala siyang pakialam sa mga tao nakapaligid sa kanya kung anong sasabihin nila sa kanya. At wala ang nakagawa noon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang atin ng mga patutuong may kwenta, ang ating kwentong may kwenta, ay bibigay daan upang ang isang tao ay lumapit sa Panginoon o ang isang tao ay manampalataya sa Panginoong Yesus.
At panghuli, ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan sa paglago ng iglesia ng Panginoon. Na-encourage ba kayo kanina doon sa mga patutuo ng mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Nakaka-encourage po ba? Na, ay, kaya rin ni kapatid. Kaya ko rin mag-share. Kaya ko rin mag-share. Verses 40 and 42, ang sabi ng Biblia, kung atin nang babasahin, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon. Ang sabi po ng mga theologians, ang gusto nito mga Samaritanong ito ay si Jesus Christ mag-stay na lang sa Samaria. So, itong mga taong ito, gusto nang si Jesus ay tumigil doon. At nanatili siya roon ng 2 araw. 2 araw lang. Kung ating titignan, napaka-precious ng 2 araw ng pag-stay ng Panginoong Hesus doon sa lugar ng Samaria. Na ipinangaral niya ang tungkol sa paghahari ng Ama, na siya ang sinugo ng Ama para sa ikaliligtas ng maraming tao. Verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Hindi ko sinabi kung ilan, pero sabi ng Bible, marami pang sumampalataya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo hindi tinanggap sa Kanya ang sariling bayan. Pero itong mga taong ito, na isang mga Samaritano, alam natin na sila ay mga, kung tawagin, mistiso. Dahil nga yung pagkakasakop ng Assyria sa Samaria o sa North Kingdom noong 722 BC ay kinuha yung mahuhusay at nagpadala sila ng mga hindi mahuhusay galing Samaria o galing Assyria at dinala sa Samaria. At yung mga hindi mahusay, pareho hindi mahusay, sila po yung nagkaasawahan at ang lumabas po ay Samaritano. At kung atin nung titingnan, mga kapatid, sabi ng Bible, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kwentong may kwenta ay nagbibigay daan sa paglago ng iglesia ng Panginoon. Sabi ng Bible, marami ang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tanong sa atin ay, meron ba tayong kwentong may kwenta? May kwento po ba ang inyong kwento? May kwento na po ba ang inyong kwento? Yun ang magandang tanong sa atin. At yan po yung ating pag-aaralan, yung pong testimony, pagpapatotoo. Marami yung mga mananampalataya ay, kumbaga ay, tumanda na sa pananampalataya, sinasabi, tumanda na sa pagiging Kristiyano, pero parang naiiyak ikwento yung ginawa nito sa kanyang buhay. At marami sa atin nakaka-relate. Others share with many and are greatly used of the Lord. Marami sa atin, pagka i-share yung kanyang kwento, talagang namamangha ang maraming tao. How can we effectively share our testimony? At yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa ating pong pagpapatotoo, meron ng 3 bahagi. Lahat po ba kayo Kristiyano na? Magandang tanong. Lahat po ba tayo nanampalataya na sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat, ganap at kumpletong kabayaran sa ating mga kasalanan? Nanampalataya na po ba tayo? Okay. So, ngayon pong umaga, ay meron ng 3 bahagi ng pagpapatotoo. Una, yung pong ating buhay, bago natin pagtiwalaan o bago tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano ba ang buhay natin before, bago tayo manampalataya sa Panginoong Jesus? Naiisip po ba ninyo? Dati akong badong, dating bating. Badong. Di ba may mga ganong patotoo na... So, our lives before trusting Christ. Yung pangalawa pong bahagi ay yung how we came to trust Christ.
paano ho tayo makakilala sa Panginoon? Sino ho ang ginamit o paano tayo maaaring personally nakilala natin ang Panginoon Jesus? At yung pangatlo po ay life after trusting Christ. Ano ang nangyari sa inyong buhay pagkatapos nyo makilala ang Panginoong Yesu Cristo sa inyong buhay? Okay, pwede po ba tayo ngayong umaga na doon po sa blanco ng inyong program, meron po diyang sulatan ng ating patotoo. At paalala lang po, 2 minuto na lamang ninyo yung inyong isusulat. I mean, yung patotoo, ganun lang po ka-accept. 2 minuto. Sa palagay nyo, pwede nyo i-share yung inyong patotoo. Una, yung inyong buhay, bago nyo makilala ang Panginoong Yesus. Kung kayo dati drug addict, dati lahat na sinamahan, may lalaki, may babae, matanda, bata, lahat na, ginawa ninyo. Our lives before we trusted, or we trust, before trusting Christ. Yung buhay natin, bago natin nakilala ang Panginoon. At paano natin nakilala ang Panginoon? At ano naging buhay natin after natin makilala ang Panginoon? Sige po, binibigyan ko po kayo ng 2 minuto na magsulat. 2 minutong pagsusulat para po yung inyong testimony. Paano kayo yung inyong buhay bago kayo makakilala sa Panginoon? Lahat po ba mayroong program? At talaga lahat po ay dapat magsulat. Kasi mamaya ho ay magpa-partner-partner kayo at isi-share nyo doon sa inyong kapitbahay yung inyong testimony. Okay, so yun po yung paalala sa atin. Kung halimbawa noon ay ikaw ay talagang lumaki sa, sabi nga po dito, if you have been a believer for a long time, it may be hard to write a personal story of life change. I was only 7 years old, maaring ganon. I don't even remember my life before Jesus. It is a typical concern. Huwag po tayo mag-alala. The changes Jesus makes in our lives are not limited to our initial salvation or experience. Consider how Christ might help you overcome loneliness, yung inyong temper, yung inyong bitterness, kung maaaring meron kayong takot, o di kaya bad habit or lack of purpose, and you can make your story about this. Maaaring iyon ang inyong dating buhay, pero paano niyo yun napagtagumpayan at ano ang nangyari sa inyo pagkatapos. So 2 minutes, pagkatapos po ay mag-share ko tayo sa bawat isa. Lahat po ba yung nagsusulat? Yan po si Kuya Joe ay may ballpen. Yan po walang ballpen. Lahat po ba may program? Minutes lang po. Ang pangkahabaan. Bago nyo nakilala ang Panginoon, paano nyo nakilala? At pagkatapos nyo makilala, ano nangyari sa inyong buhay?